Maraming salamat din po sa nagbasa ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa araw na ito. So, ngayon po ay kung napakinggan naman po natin ang magmula sa verse 1 to hanggang 13 ang salitang ito sa mga awit 65. So, ito po ay sabi nga pagpupuri at pagpapasalamat. So, sabi nga, praise and thanksgiving. So, ibig sabihin, tayong lahat ay, sabi nga, mga anak ng Diyos na kahit anong nangyayari sa buhay natin, tayo pa rin ay laging magpapasalamat sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, ang mga ginawa natin araw-araw, kahit sabi nga na tayo ay laging nandito sa gawain ng Panginoon, pero hindi pa po yan sapat na mga ginagawa natin tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang ating pagpapasalamat sa Diyos ay hindi po yan mauubos. So, purihin ang salitang ito. So, ngayon po ang pag-aaralan po natin, mayroon lang po akong nakita ditong isa na napakahalaga dahil bawat mga Kristiyano, ito ang dapat natin, sabi nga, matanggap, umadama na isa po ito sa napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. So sabi po dito, mapalad ang mga kayo ilalapit. So tayong lahat ay mapalad. Sabi nga, mapalad tayo, blessed tayo araw-araw. Sabi nga, blessed na natin bilang tayo ay mga mananampalataya dahil ginigising tayo sa umaga. Kung babasahin natin ang 1 to 4, dito natin makikita na talagang sabi nga hindi nagkukulang ang Panginoon. Tayo po ang mayroong mga pagkukulang. Bakit? Sabi nga, hindi lang tayo nagpupuri sa ating Panginoon na mayroon tayong mga natatanggap. Kaya po, hindi lang tayo magpupuri na mayroon tayong magandang boses. Sabi nga, kanina narinig ko kung sabi ng ating kapatid, so hindi daw yung boses niya, pero sa biyaya ng Panginoon, lahat po yan maganda sabi nga, sa pakinig ng Panginoon. Basta tayo ay sumusunod at naglilingkod na sabi nga na yaon sa kalooban ng Panginoon. Hindi lang tayo titingin, sabi nga, lalo na yung mga sa pag-share ng salita ng Diyos, isa din po yan sa huwag po natin titingnan na ito pong pag-aaral natin dito, ito po ay hindi po tumutukoy na mayroon tayong, sabi nga, pagalingan. So, ibig sabihin, blessed tayo dahil tayo ay malapit sa Diyos. Di ba po? Malapit tayo sa Diyos. Magmula ito sa verse 1 to hanggang 13 kung babasahin ulitin natin. Di ba po? Pero hindi ko na po yan iisa-isahin. Dahil sabi po dito sa verse 4, silang mga hinirang mo upang sa templo mananahan. Silang mga pinili mo, mapalad na tuturingan. Di ba po? Mapalad, sabi nga, magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal. Isa din po ito sa gawain natin. Dito po ay araw-araw hindi naman araw-araw dito sa spiritual mentoring, dati araw-araw, pero ngayon tayo ay nagagalak sa tuwing tayo ay nagsasama-sama, nagpupuri para sambahin ang Panginoon dahil tayo ay pinili ng Panginoon para gawin tayong templong banal. Di ba po? Hindi po tinitingnan dito na mayroon tayong building na pag-iipunan. Sabi nga, church building, hindi po yan tinitingnan. Ang pinaka-templong banal, sabi nga, templo, tayo po yun. Di ba po? Tayo. Kung sabi nga, kung nananahan sa atin ang Panginoon,
sabi nga, tayo ay pinili ng Panginoon, tayo ay mapalad. Sabi nga, blessed tayo araw-araw. So makikita po natin dahil sabi po dito, ang pinakadakilang kagalakan natin ay ang malapit sa Diyos. Kaya po, yun po ang kasiyahan natin mga mananampalataya. Wala na po tayong ibang kasiyahan, kundi tayo ay laging malapit sa Diyos. Yun na po yung kasiyahan natin. Sabi nga, yun na po yung masarap pakinggan, na malapit tayo araw-araw sa Diyos. Sabi nga, muro minuto, panahon at pagkakataon, lagi tayong malapit sa Diyos. Sabi nga dito, masiyahan sa pakikipag-isa sa Kanya. Di ba po? Araw-araw, sabi nga, tayo ay nagsasama-sama dito, na ang tanungin natin ng ating mga puso at isipan, masaya ba tayo sa tuwing ginagawa natin ito, na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, o sabi nga, nakikinig ng salita ng Diyos, at sabi, dinadahos natin ang gawain ng Panginoon. Kailangan masiyahan tayong lahat dahil ito ay ginagawa natin sa pakikipag-isa sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon tayong unity, katulad ng isang pamilya. Sabi nga, ang isang pamilya na nagkakaisa, hindi sila yung, sabi nga, hindi yung alimbawa, sa magkapatid, mayroon masagana, mayroon hindi. Pero yung nananagana, hindi tinutulungan yung kapatid na walang sagana. Di ba po? Sabi nga, parang hindi sila nagkakaisa. Dito rin po sa isang gawain natin, kung hindi tayo nagkakaisa dito, hindi tayo tatagal. Di ba po, ilang years na po, siguro ko, ako dito sa spiritual mentoring, ito po yung una kong sinalihan, yung mga kasama namin. Ang natitira na lang na nakikita ko dito, si Ma'am Beverly at si Ma'am Risa. Yun na lang ang puro na bago. Yung mga dati wala na. Sabi nga, pakikipag-isa sa Kanya. Ito po ang dapat natin gawin. Hindi tayo, sabi nga, yung mga nawawala, kailangan din natin i-follow up. Kung mahal natin sila. Dahil napakahalaga po. Sabi nga, ito na po yung pinakadakilang kagalakan natin ay, sabi nga, ay ang malapit sa Diyos. Kaya po yun po ang dapat po natin gawin ngayon. Wala pong kasiyahan kung wala po tayo sa ating Panginoon. At katulad kagabi, paulit-ulit akong nanalangin dahil parang hindi ako, sabi ko nga, pag hindi po ako sapat na nakakapag-pray, parang matagal ako makatulog. Pero nung manalangin ako sa Panginoon, at yun na, nakatulog na po ako. Dahil sabi nga, pinakadakila ang kagalakan natin na tayo ay malapit sa Diyos. Yun po ang pinakamasarap sa bawat mga mananampalataya. Dahil sabi nga, posible na ito para sa lahat ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagsakripisyo ni Jesucristo. Di ba po? Sabi nga, hindi pa natin kayang tumbasan ang pagsasakripisyo ng Panginoon, yung ginawa niya sa atin, di ba po? Dahil sabi nga, kaya sabi nga, pag mayroon tayong mga pagsubok sa buhay, isa din po yan sa pinapaalala sa atin ng Panginoon kung ano yung mga dapat natin sundin, o yung mga dapat natin baguhin sa ating mga sarili. Dahil sabi nga, ito ay hindi po tayo magiging exempted sa mga pagsubok na yan. Lahat tayo mayroong pagsubok araw-araw. Iba lang yung mga karanasan ng bawat isa sa atin. Tulad ko noon, pero hindi po ako nagpapahadlang na umuubo ako at sinisipon. Nung nakaraang Monday, lagi po na-invite po ako sa isang gawain. Hindi ko naman po yun maindian. Pero purihin ang Diyos, matapos yung preaching, hindi po ako inubo. So, yun po. Kaya sabi nga, marami tayong mga
mga sakripisyo. Pero ang kailangan natin, magpatuloy po tayo mga kapatid, dahil hindi pa po yan, sabi nga, hindi pa po yan katiting yung pagsakripisyo ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, at dahil sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Di ba po, sinusunod niya nung siya ay handog, di ba po, nagsakripisyo siya dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Sa paglilingkod naman natin sa ating Panginoon, kahit meron mga, sabi nga, pagsasakripisyo, dahil ito ay sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, susunod pa rin tayo. Di ba po, hindi lang tayo sumusunod yung, sabi nga, yung sarili natin ang dapat masunod, kundi ang kalooban ng Panginoon tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi nga, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog sa kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Di ba po, sapat na nung siya ay hinandog. Tayo po, sabi nga, tayo ay ang kailangan na lang po natin, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Unang-una, sabi nga, ang ihandog natin, unang-una ang ating mga sarili sa paglilingkod. Di ba po, yun po ang pinakauna. At ang kailangan natin, sabi nga, yung oras, lalong-lalo sa gawain, lalong-lalo sa every Sunday, kailangan laging on time tayong mga anak ng Diyos. Dahil yun po, sabi nga, bawat yung, kung titingnan po natin, yung mga pari, di ba po, sila po ay laging, sabi nga, laging paulit-ulit. Sabi nga, naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog. Pero sabi, pari-pariho lang. Subalit yun, ang sabi ng Panginoon, subalit ang mga iyon ay hindi nakakapawi ng kasalanan. Di ba po? Hindi po yan nakakapawi. Sabi nga, minsan mayroon akong na sa Facebook, sabi yung ay, minahal ko naman yung mga anak ko. Bakit narito ako? Yung napunta siya sa impyerno. At sabi naman nung isa, nagbibigay naman ako sa church. Bakit ako narito? Ang tanong mga kapatid, nasunod ba natin ang kalooban ng Diyos o ang kalooban natin ang nasusunod? Di ba po? Kaya sabi nga, pari-parihong handog, subalit hindi makakapawi ng kasalanan. Bakit? Sabi nga, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan natin. Hindi yung kasalanan ni Kristo, dahil si Kristo ay siya walang kapintasan, walang dungis ni isa man, di ba po? Dahil sa kasalanan natin ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Pero tayo, sabi nga, mayroon lang tayong kaunting pangangailangan. Minsan, kakulangan. Di ba po, minsan mayroon tayong mga minsan pina-prioritize natin, i-prioritize natin ang gawain ng Panginoon, minsan hindi natin na-prioritize. Di ba po? Minsan yung kalooban natin lagi ang nasusunod, hindi ang kalooban ng Panginoon. Kaya napakalinaw po ang sinabi po dito sa yun ay sabi nga yung sa Hebrews, yung nabanggit ko sa Hebrews 10:11, sabi dito, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pari-pariho ding mga handog, subalit ang mga iyon ay hindi nakakapawi ng kasalanan. Di ba po? Napakalinaw po ang sinabi po dito. Dahil sabi nga, yung mga ginagawang hindi ganap, di ba po, yung mga hindi tayo talaga nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang kailangan natin, sabi nga, lagi tayong lumapit sa Diyos. Wala na pong ibang kasiyahan. Sabi nga na mayroon tayong Kristo sa buhay natin.
dahil nabanggit kanina dito sa ating sa verse 12, ang pastulan punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan, di ba po? Ang ibig sabihin dito, si Jesus, siya ang tunay mabuting pastol. Di ba po? Siya yung talagang tayo ay mga instrumento lamang. Pero si Kristo po ang siyang tunay na pastol na hindi po sabi nga nagkukulang doon sa awit 23. Di ba po, doon sa awit 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Di ba po, memorize natin yun. So, yun po, makikita po natin. Dahil sabi po dito, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Ibig sabihin, hindi tayo magiging malnourished pag sinunod natin ang salita ng Diyos at tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Tayo na po ay pinaka matibay na tinatag na bilang templo ng ating Panginoon. Dahil sabi nga, yun ang sabi nga, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat lininis na ang ating mga puso at inugasan na ang dalisay na tubig ang ating mga katawan. Di ba po? Sa pamagitan ng ating Panginoon. Di ba po? Kaya kailangan po natin, sabi nga, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin mga kapatid, diretso lang po tayo. Huwag po tayong tingin ng kaliwa o kanan para tayo ay matisod, di ba? Ang tunay, sabi nga, ang ganap na Kristiyano, hindi po yan tumitingin sa kaliwa, kanan, sa hulihan. Tinitingnan nila ay diretso lang, focus mga kapatid. Hindi po yan natitisod. Ano bang makita nila, hindi sila matitisod. Di ba po? Dahil sabi nga, si Jesus ang punong-puno ng matabang mga kawan. Di ba po? Siya po yung, sabi nga, magahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Di ba po? Ito po ay napakasarap pakinggan dahil talagang napakalinaw po sa ating pinag-aaralan. So, ito po yung makikita po natin. At ano pa ang sabi po dito? At sa pamagitan ng nananahan na banal na espiritu ng nananahan. Ibig sabihin, nararamdaman pa ba natin araw-araw na nananahan sa atin ang banal na espiritu? Dapat yun ang maranasan natin. Dahil sabi nga dito sa Efeso, chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang iyan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Kailangan tayo ay puspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon para tayo ay ma-guide ng tama. Di ba po nung mga nakaraang week, di ba po yung tinuro sa 63 na wag natin hayaan bilang tayo mga anak ng Diyos na makasingit si Satanas. Di ba po? Dahil ang kaaway, once na nakasingit po yan sa atin, kung ano-ano na yung mga plano natin sa buhay. Di ba po? Mas maganda po mga kapatid na ang plano ng Diyos ang sinusunod natin. Dahil sabi nga, pag ang Diyos ang nagplano sa bawat isa sa atin, tayo ay magsasucess. Di ba po? Walang nagsasucess sa buhay kung nakadepende lang sa sarili. Mayroon pa akong isang kakilala na nag-backslide sa Panginoon. Hindi na sila nagpapatuloy. Pero nung nag-aral siya, cum laude, pero alam niyo po ngayon, ang akala niya kaya niya sa kanyang sarili na para siya ay umunlad, di ba? Para siya ay makuha niya lahat
Pero mga kapatid, hindi po yun nangyari. At bakit? Nawala po siya sa Panginoon at hindi na siya nagpapatuloy. Ang plano niya sa kanyang sarili, akala niya siya ay titibay. Ibig sabihin, makukuha niya lahat ng gusto niya. Pero hindi po yun nangyari at nagkaroon pa po siya ng maraming karamdaman. Bakit? Dahil wala po siya sa paglilingkod sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang hindi niya sinunod. Pero once na kung sinunod niya ang kalooban ng Diyos, siguro ko po ay nag-success po siya sa buhay. Kung laude po yan, pero hindi po yan nag-success. At bakit? Kasi nga, wala siya sa Panginoon. Hindi na sila nag-church. Kaya nung isang araw, may nag-chat sa akin yung na tiyuin. Ipag-pray mo kaya yung karamdaman. Ang sagot ko lang mga kapatid, sabi ko, magbalik loob sa Diyos. Di ba po yun? Pag nagbalik loob sa Diyos, baka on the spot o kayang maghimala ng Diyos, mawala ang kanyang karamdaman. Di ba po, may mga ganon. Dahil sabi nga, pag tayo ay mayroong mga pagsasakripisyo dito sa buhay natin, tayo po ang mayroong pagkukulang sa Panginoon. Ang kailangan natin, tanungin natin ang Panginoon, Lord, iparealize mo sa akin kung ano yung pagkukulang ko para maitama ko. Yun ang kailangan natin. Pag may ako po yun, minsan, pag mayroon po akong karamdaman, lagi kong tinatanong, Lord, ano pa yung mga pagkukulang ko o pagkakamali ko para maituwid ko? Yun po ang lagi kong tinatanong. Pero hindi ko po yun sinisisi ang Panginoon na mayroon akong karamdaman. May mga ganon. So, yun po ang kailangan. Sabi nga, kailangan lagi tayong puspos ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Huwag natin hayaan na makasingit ang kaaway. So, yun po ang kinakailangan ng bawat isa sa atin bilang tayo po ay mga mananampalataya. So, makikita po natin. So sabi po dito, ano pa ang sinabi po dito sa pamamagitan ng nananahan na ang banal na espiritu. Di ba po, ito po yung sabi nga, pinapayuhan. Ito pa yung pinakamahalaga. Pinapayuhan tayo ng Biblia na patuloy na lumapit sa Diyos. Di ba po, itong Biblia, kaya ang kailangan natin, lagi natin itong babasahin, hihimay-himayin, uunawain. Sabi nga, di ba po yung tungkol sa Joshua, kung naalala natin yung Joshua 1:8, na ang sinabi doon, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Di ba po, si Joshua nagtagumpay siya. At bakit? Dahil yung mga instruction ng Panginoon, yun lang ang kanyang sinunod, hindi yung kanyang sarili, kundi ang instruction ng Panginoon kung paano niya malabanan, dahil siya yung kanang kamay ni Moises, di ba po? Yun po ang gayahin natin. Kaya siya yung nakapasok sa lupang pangako dahil yung instruction ng Panginoon, yun lang ang kanyang sinunod. Di ba po? Yun, wala pong, napapatunayan naman po natin sa Joshua 1:8, walang nagsasaksis sa sariling kaparaanan. Kundi, sabi po dito, pinapayuhan tayo ng Biblia sa napatuloy na lumapit sa Diyos. Hindi yung maghiwalay tayo sa ating Panginoon. Kailangan patuloy tayong lumapit sa Diyos. Kung mayroon tayong mga pangangailangan, lumapit tayo sa Diyos. Unang-una sa Diyos tayo lumapit. At baka may pag nanalangin na tayo, mayroon i-guide si Lord na isang tao na yun ay makakatulong, di ba? Sa Diyos muna, wag sa tao. Sa Diyos muna tayo lumapit para i-guide tayo ng banal na espiritu ng Panginoon kung sino yung taong gagamitin. Ganun mga kapatid, ka-power ang ating Panginoon. Dahil sabi po dito, upang matanggap natin
ang kanyang awa at lakas upang tulungan tayo sa ating mga oras na ng pangangailangan. Kaya po, yung walang ibang makakatulong sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po, mayroon po ako minsan naririnig pag lumapit niya ako sa tao o baka yung pangangailangan mo, baka ikwento ka pa sa iba, di ba po? Pero sa Diyos, hindi ka ikukwento at wala kang marinig na ano paman na sirain yung integrity mo, kundi ikaw ay tutulungan pa ng ating Panginoon. Ganun po ang Diyos. Hindi po siya madamot. Di ba po? Minsan, tayo po ang nagdadamot sa Kanya. Gusto ng Panginoon na i-share natin ang salita ng Diyos, mangaral ng Ebanghelyo. Pero minsan, sasabihin natin, ay, wag na muna kasi mayroon akong gagawin na iba. Pero hindi natin alam na pag once na sinunod natin ang kalooban ng Diyos, tayo po ay pagpapalain. Dahil sabi po dito sa ating Hebrews chapter 4 verse 16, sabi po dito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Di ba, napakalinaw ang sinabi sa Hebrews. So, yun po ang kinakailangan po ng bawat isa sa atin. Lumapit tayo pag meron tayong mga problema, anumang mga problema, lahat na anumang yung pinanghihinaan natin, ilapit natin yan sa Diyos dahil tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Dahil sabi po dahil dito lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Kanya sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. Di ba po, buhay ang ating Panginoon, hindi po yan patay. Buhay, pag tayo ay lumalapit, naririnig niya. Pag tayo ay nagpe-pray, naririnig niya. Di ba po, pag tayo ay nangungusap, naririnig ng Panginoon. Lahat po yan naririnig, nakikita, kahit nga buhok natin, bilang, di ba po, bilang, hindi natin ito kayang bilangin, pero ang Panginoon, bilang po niya yan ang mga buhok ng bawat sa atin. Ganun po, kapower ang Panginoon. At sabi pa dito, ang pinakamatinding kahihiyan natin ay ang hindi gaanong pagtrato sa pribilehiyong ito na mapalapit sa Diyos. Yan. So yun po ang kinakailangan. Sabi nga na sinasang alang-alang na ito ay hindi karapat-dapat sa ating patuloy na kailangan ng bawat sa atin, patuloy na pagsisikap na makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon para tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Diba po, napakaano po dito dahil sabi nga sa buong mundong ito, wala na pong makakadaig sa kabutihan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man yung mga pangangailangan ng bawat sa atin, kailangan po lagi tayong lumapit sa ating Panginoon. At bakit? Sabi po dito sa Hebrews 10:36-39, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Diba po? Wala pong sarili ang nasusunod na matatanggap natin yung mga pangako ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tapat. Tapat siya mangako, hindi katulad ng bawat sa atin. Pag mayroon tayong mga pangako, minsan nababali po yan. Sabi nga, napapako. Pero ang Panginoon, mga kapatid, pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, matatanggap natin ang ipinangako. Kaya po napakalinaw ang sinabi dito sa Hebrews.
Ang Hebrews, pangkalahatan po ito. Lahat po, tayo po ang tinutukoy dito. Hindi lang isa. Tayong lahat, pati ako, tinutukoy dito. Pag sinunod ko ang kalooban ng Diyos, lahat matatanggap ko ang kanyang pangako. Kaya po, dahil sabi dito, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal. At ang darating ay darating na. Kaya po, pero wala tayong alam, pero darating ang Panginoon. At bakit naantala ang pagdating ng Panginoon? Dahil binibigyan pa niya ng chance ang mga tao para makasunod sa kanyang kalooban. At ang mga tao naman, sabi nga, matitigas ang mga ulo. Hindi pa kumikilala sa Diyos na tagapagligtas. Kaya po, yun ay kailangan po, sabi nga, darating ay darating na. Naantala, bakit pinapakita ng Panginoon yung mga nangyayari ngayon? Kaya po yung mga baha sa iba-ibang lugar at mayroong mga tsunami, lahat nangyayari. Isa din po yan sa palatandaan. Na tayo ay maging ready. Lagi tayong ready na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil once na dumating man ang time ng Panginoon, tayo ay makakasama sa kanyang kaharian. Dahil sabi dito, ang matuwid kung lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Napakalinaw. At sabi dito sa 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Tayo po yun, mga kapatid. Hindi tayo kabilang. Suriin natin yung sarili natin na, Lord, hindi ako kabilang na tumatalikod at napapahamak, kundi kabilang ako sa sumusunod sa kalooban ng Diyos at sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Dapat ganun po, mga kapatid, ang tanungin natin lagi ang ating mga sarili. Dahil kanya-kanya po tayo pagdating sa Panginoon. Individual po tayo, mga kapatid. So, purihin ang salitang ito, tayo po ay pagpalain. Dahil napakalinaw po ang sinasabi po dito sa verse 5, kaming iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sabi dito sa kahangang gawa, kami iyong tinubos. Kahit sino sa daigdig, sa iba yung karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Di ba po, kabutihan, napakabuti ng Panginoon. At tapat siya sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Di ba po, example ko lang, mga kapatid, tayo isang magulang. Kung ako ang anak ko, hindi sumusunod sa akin, nasasaktan po ang aking damdamin. Nakakalungkot isipin na anak mo hindi sumusunod. Ganon din po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Pag hindi tayo sumusunod sa kalooban niya, nalulungkot po ang Panginoon at nasasaktan po siya. Kaya binibigyan pa po tayo ng chance ng Panginoon na tayo ay sikapin natin na makasunod sa kanyang kalooban. Dahil sabi po dito sa Hebrews 10:39, sabi po dito 38:39, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naililigtas. Tayo po yun, kabilang tayo, mga kapatid. Hindi tayo kabilang sa napapahamak. Kaya sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang mga salitang ito. Lagi tayong magpuri, magpasalamat sa Diyos kahit anong sitwasyon ang mga pinagdadaanan natin. Magpatuloy tayo.
Huwag tayong liliko sa kanan, huwag tayong liliko sa kaliwa, at huwag tayong titingin sa huli at baka matisod tayo. Tingnan natin, walang iba ang salita ng Diyos at lagi tayong, sabi nga, magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Tayo na ang pinakadakilang nabubuhay dito sa mundo. So purihin ang salitang ito, tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, glorify your name. Hallelujah, Jesus, worship you, Lord. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, tinuturuan mo po kami, Panginoon, kung paano kami makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. At lalong-lalo, Panginoon, ang mga salita mong ito, Panginoon, ito po ay maipamuhay namin araw-araw, anumang mga ginagawa namin, Panginoon. Lord, lagi namin babasahin ang mga salita mo at uunawain, Panginoon, para masunod namin at kami po ay magsisikap na masunod namin ang iyong kalooban, Panginoon. At marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas ka namin ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng banal na Espiritu, banal na kapangyarihan, banal na presensya, at lalong-lalo, Panginoon, ang divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo para ang mga salita mo, Panginoon, ito po ay maging kagalakan ng aming mga puso, Panginoon, abang kami narito sa mundong ito. Maging salamat, Panginoon, sa bawat mga nakinig. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang bawat sa amin. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang kanilang mga pangalan. Subalit, Panginoon, ito ay nakasulat sa aklat ng buhay, Panginoon. Ang bawat isa na narito, Panginoon, maging ang mga wala dito, Panginoon, Lord. Ikaw na ang humipo sa kanila, Panginoon, para sila ay makasama din namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Maging salamat, Panginoon, sa bawat isa. Maging ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, lalong-lalo, sabi nga, isip sa salita at sa gawa. Ikaw na, Panginoon, ang siyang magmaniho sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. Maging, Panginoon, siluhan mo po kami, Panginoon, ng banal mong dugo para walang makasalanta. Bawat pamilya, Panginoon, ng bawat isa na dito sa loob ng platform na ito. Maging ang iyong lingkod, Panginoon. Maging salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, ugad, pinapasalamatan. Sa'yo lamang ang papuri, pasasalamat sa'yo lamang sa tanging pangalan mo na Jesus. In the mighty name of Jesus, hallelujah. In Jesus' name, amen. Salamat po, back to Ma'am